Hello mga loves, shoutout mga loves, mga vayots, magandang umaga, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko po Dabawinyo sa Davao Region o sa buong Davao Region. Hello, mga loves, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko po FWs around the world, hello, mga loves, shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. So, yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, agoy. Doon sa libro ni Atty. Vic Rodriguez na Kingmaker, nabunyag doon yung dark secret ng pagiging butakal ni Manny Pacquiao. Ilang beses ba binulgar ni Maharlika dati na may mga inaanakan na babae si Manny Pacquiao at hindi sinusuportahan. Hindi na yung Manny Pacquiao nung una. So katagalan, mayroong isang anak niyang lalaki na gwapo, no? Na pangalan Iman na nagbuboksing-boksing na din kagaya ni Jimwell Pacquiao, di ba? So yun, parang tinanggap na ni Manny Pacquiao dahil dito pala sa sikreto na bakit pala ngayon parang tinanggap na ni Manny, yung anak niya na yun na si Iman, nanalo pala sa kaso at ang masakap, si Atty. Vic pala yung abogado ng nanay noon nung nagreklamo. Gusto ko talaga bumili ng libro na to. Sana meron dito sa Middle East no, sa darating na mga araw. Ito, pakinggan natin. Revelasyon po ito. Dahil mula kay Tatay Johnny Macanas, no, dahil nabigyan na po siya ng tawag dito libro, na padalhan na po siya ni Atty. Vic. So ito yung isa sa mga tawag dito, nabasa niya doon na sikreto kay Manny Pacquiao pa. So ito, re-reveal po dito ni Tatay Johnny Macanas ang sikreto ni Manny Pacquiao na nabasa niya sa libro ni Atty. Vic Rodriguez na The Kingmaker. Patay ka ngayon, Manny. Mabubunyag talaga yung pagkabutakal mo. Ito, credit to the owner. Tatay Johnny Macanas, no? The General Viewpoint. The General Viewpoint. Yun, correct. I stand corrected. Actually, nag-browse lang ako. Open lang. Ang pag-open ko ngayong umaga, ang nakita ko, itong litrato na ito ni Pambansang Kamao. Yan o. Batang-bata pa siya. Ay, patay ka, Manny. Tapos meron babae. Hindi naman si Jinky Pacquiao. Tapos may bata, anak. Tapos ito, napag-alaman. So by that time siguro, nung nag-umpisa pa lang si Manny Pacquiao na nag-boxing-boxing siguro, syuta niya to bago pa si Jinky, no? Siguro. Ito. Na si Atty. Vic. Agoy. Nung kasikatan pa ni Pacquiao. Kasal na siya. Nako. Itong babaeng ito, girlfriend pala ni Pacquiao. Yari ka, Mac. Ang pangalan niya is si Joanna Rose Bacusa. Ayun na nga, yan. Nagkaanak sila. Si Iman. Bakusa eh. Noong una, binibigyan pa ng suporta, but later on, wala na. Hindi na inaasikaso. Di, kawawa naman ang bata. Tumatawag. Ito yung nginanganga bills ni Maharlika during election nung tumakbo si Manny Pacquiao pagka presidente. Di ba sabi niya, na may naanakan ka, Manny, hindi mo sinusustintuhan. Galit pa nga si Manny Pacquiao doon, di ba? Ginamit pa si Krista Ranillo para kasuhan si Maharlika doon sa Amerika. Utos ni Manny Pacquiao. Yung nabuking ang kanyang pinakatago-tagong sikreto. Ngayon, bullseye, bunyag. Ay, padimanda-dimanda ka pa kay Maharlika, yung pala'y totoo. Uy. Yung babae nito, si Joanna, hindi niya na makontak si Pacquiao dahil sikat na siya. Ang nakakasagot na lang sa tawag niya, itong sina Jinky, diba pa, hanggang napilitan ang babae na
nag-file ng kaso. Ayun. Matatandaan din natin mga lalabs, mga vayots, doon sa vlog ni Maharlika na yan, 2022. Sinabi nga ni Maharlika doon, no, na ilang bisis kumukontak yung nanay ng bata na yan na dating jowa ni Manny Pacquiao, hindi talaga sumasagot si Manny. Si Jinky daw, di ba, ang at nire-reject yung mga kung ano man yung dinidiman. No? Sustento lang naman. Natural man yan si Manny. Alangan naman anak niya yan Bakit hindi niya sustintuhan? May karapatan siya na, ano yan? Turjak lang siya ng turjak, tapos putok ng putok. Tapos hindi nagpaparelease lang siya ng kanyang libog. Butakal talaga. Tapos ito naman si Jinky, gusto niya, hindi ayaw siguro sustintuan ni Manny dahil pambili na lang niya ng Hermes. O pampayabang niya doon yung baso niya, LV, o Gucci, or kung ano pa, ayun nga, yung mga baso na, pati yung mga basahan, LV, Hermes, Gucci, ayun. Complex, pampayabang ba? Although pira nila yun, pero yung sa mga ganitong klase, dapat ka nga, kung ikaw talaga ay isang Kristiyano, tumulong ka. Yung kakulangan ng asawa mo, punuan mo. Bilang isang babae ka din naman. Paano kung ginawa din niya ni Manny Pacquiao kay Jinky? Anong mararamdaman niya? Hindi po ba? So yun, hanggang sa nagdemanda yung nanay ng bata na to, itong babae na to, si Atty. Vic ang abogado na yung Pacquiao. Ang abogado ng babaeng ito, si Joanna, ay walang iba kundi si Atty. Vic Rodriguez. Ang legal services ni Atty. Vic, libre, pro bono. So, dito natin makikita ang pagkatao ni Atty. Vic is ano talaga di ba kay Bongbong Marcos Jr. yung election protest? Libre yun. Mayaman na itong si Marcos Jr. Kailan pro bono pa rin. Libre, walang bayad si BBM kay Atty. Vic. At hindi lang si Atty. Vic, pati si Atty. Glenn Chong, sinabi din niya yan. Lahat ng mga serbisyo niya dati sa pakikipaglaban dyan sa electoral protest ni Bongbong Marcos, libre din yon. So tingnan mo, kagraming mga kaibigan ni kakilala ni Bongbong Marcos na binigyan siya ng pribilehiyo, tinulungan siya, libre. Anong ginanti nila ngayon? Binaboy. Ang mga taong tumulong. Tapos nakikipag-anib dito sa mga dilawan na ginagamit lang din sila ng dilawang pink CPP. Noong una, bawat eleksyon, kapag liberal, sinisiraan si Marcos Sr., kaagad yun yung kanilang mga propaganda ngayon, Duterte na. So, ginagamit ngayon ng dilawang pink CPP ang Marcos. Kunwari, nakipag-merge sila, nakipagmabutihan, etc. At kapag wala na si Marcos Sr., Jr. sa kanyang pwesto, balik paninira na naman sila sa mga PM kay Atty. Vic. So doon mo makikita yung karakter ng tao na ito sa Atty. Vic na matulungin, maawain, talagang pinaglalaban niya ang karapatan ng mga tao na nakikita niya naaapi. Kaya deserve siya sa Senado. At itong ang ganda pa naman si Joanna Rose Bacusa, pinaglaban niya ngayang karapatan. Sabi niya, anak mo ito, suportar. Kaganda yung nabingwit ng butakal na si Pacquiao. Naduling din. Tapos gusto pa niya, puro anakan lang yung babae, puro panganay, wala pa sustinto. Boyset po, tanginang yang kamani. Ano ito? Ayun. So, file ang kaso. Ayun. Yun, nung na-file na ng kaso, nako, ito na si Joanna. Nung una, hindi niya na matawagan si Pacquiao dahil world champion na siya Sikat Kasikatan ng karir niya noong 2006, nung isang pa ang kaso. So, nabigla itong si Joanna, bigla na siyang tinawagan ni Pacquiao. Kadali.
maalala ko si Tatay Jason sa, ganun din. May away yun si Pacquiao dati daw, na taga Thailand, di ba? Tinulungan daw yan. Post yun ni Tatay Jason sa dati, nung panahon ng kampanya. Tinulungan niya around 30 million pesos tulong ni Tatay Jason sa doon. Nung nanalo, hindi nakilala ni Pacman si Jason sa. Nung sumikat, wala na, hindi na nakilala si Jason sa. Ganon din dito sa babaeng itong naanakan niya. Nung ipinutok ni Manny Pacquiao yung kanyang libog at nagbunga, nung una, may pasustinto. Nung sumikat, hindi na rin niya kilala. Wala, na-amnesia din si Pacman, no? Wala na siyang asawa at wala na siyang anak sa labas na nakilala or naalala. At sinisigawan niya na. Ayun. Siya pa may ganang Ano manigaw. ba ba? Nababasahin ko dito. Nagsisigaw na siya na nabuang ka na ba? Para something like that. Okay, ito. Shouting, he told her, "What are you doing?" Ito na, nandito na. Sabi ni Pacquiao, "What are you doing?" Sagot ni Joanna, "Why? Why? Why? What am I doing? Anong ginagawa ko?" Okay, so, sabi ni Pacquiao, "Kung may problema ka, why don't you just talk to me?" Yan, sumisigaw na daw si Pacquiao eh. "Why don't you just talk to me? Why do you have to talk to somebody else?" Ito na bakit nag-abogado ka pa na Attorney Vic Rodriguez pa ang abogado mo? What do you want? Financial support? No. I have helped I have helped other people. Why do you think I shouldn't help you? Do you want me to have that boy kidnapped? Na! Okay. Ito, nakasulat sa libro. Nanakot na si Pacquiao. Do you want me to have that boy kidnapped so there wouldn't be evidence? Tell your lawyer to shut up or I will shoo his mouth. Tahiin daw niya ang bunganga ni Attorney Vic Rodriguez. Ito po ang naisiwalat. Okay, so grabe pala itong pambansang kamao. Papakidnap niya yung sarili niyang anak para wala nang ebidensya. Anyway, to make the long story short, naging good ending. Parang nanalo ang kaso, sinuportahan ni pambansang kamao, at ito na, ang next picture na yan is nagyayakapan ng mag-ama. Wow! Palakpak. Yung anak, si Joseph Emmanuel, naging boxer din. At nanalo siya sa unang kanyang laban noong September 23, 2023. Last year, nanalo. Kaya ito, tuwan-tuwa si Manny Pacquiao. Nagyakapan na sila sa kanyang anak. Yun po ang kwento. Grabe Manny Pacquiao, no? Pinagbantaan pa pala si Attorney Vic Rodriguez. Ay, tell your lawyer to shut up or otherwise I will saw his mouth. Habang ni Pacman, porket sikat na at mayaman, ganun na siya magsalita. Diyos ko po, Pacman. Tapos ngayon kapal ng mukha mo pa, no? Putang ina. Tatakbo ka na naman pagka senador ni isang batas, wala kang nagawang hayop ka. Gusto mo lang talaga kasikatan, hindi ka pa nabusog, Manny Pacquiao. Sikat ka na eh. 8 division ka na sa world boxing na champion. Wala pang nakakuha niyan ng sinturon mo, ikaw pa lang. Tatakbo kang senador. Nagiging congressman ka na. Inutil ka doon. Maraming lugar dyan sa lugar ko. Dahil maraming taga-amin na pumupunta dyan sa Sarangani area, Sarangani province. Part yan ng Davao Occidental. Lubak-lubak ang mga kalsada dyan. Yung mga guro dyan na tumatawid pa, doon sa bundok, walang simento pa yung kalsada. 3 term kayata naging congressman dyan at 2 termino kayata sa pagkasenador. Wala kang ginawa din dyan. Tapos ngayon,
May kapal ka pa ng mukha, natatakbo na naman pagka-senador. Magretiro ka na lang, uy. Focus ka na lang dyan sa negosyo mo. Total, mayaman ka na. Hindi mo na kailangan ng kasikatan dahil sikat ka na. O, yun. Palaos na nga lang. So, kunwari, mabait si Pacquiao, may pa-Bible, ano ka pa, basa-basa. Ay, yung pala, may tinatago ka rin palang kademonyohan. Ang demonyo talaga nagtatago. Yung sa ano ba, maamong tupa.